Wala ka nang babalikang pamilya. Napaupo ako sa sahig ng airport nang marinig ko ang mensaheng nagpabago sa buong buhay ko bilang OFW. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Ako si Marisa, 38 taong gulang, isang OFW. Sa Dubai sa loob ng 12 taon. 12 taon akong nagtiis sa init ng disyerto, sa lungkot ng malalayong Pasko, at sa sakit ng pagdiriwang ng kaarawan ng mga anak ko sa pamamagitan lamang ng video call. Lahat ng sakripisyo ko ay para sa pamilya. Tuwing sweldo, halos wala akong tinatabi para sa sarili ko. Ma, kailangan ko ng laptop. Anak, padadala ako agad. Hon, kailangan nating ipaayos ang bubong. Sige, mahal. Ako na bahala. Ganoon ang buhay ko. Akala ko masaya ang pamilya ko. Akala ko mahal nila ako. Akala ko mahalaga ako. Pero isang tawag ang sumira sa lahat. Isang gabi, habang naglilinis ako sa hotel kung saan ako nagtatrabaho, nakatanggap ako ng tawag mula sa kapitbahay namin sa Pilipinas. Kinakabahan ang boses niya. Marisa, may sasabihin ako pero huwag kang mabibigla. Bigla akong natigilan. Ano po iyon? Parang may kakaibang nangyayari sa bahay ninyo. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpahinto sa tibok ng puso ko. Parang ibinebenta ng asawa mo ang bahay ninyo. Nalaglag ang hawak kong mop. Hindi ako makahinga. Impossible. Bahay namin iyon. Pasensya na, pero may mga taong tumitingin dito araw-araw. Nanginginig akong napaupo. Hindi ako nakatulog buong gabi. Pagkalipas ng 2 linggo, nag-file ako ng emergency leave. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Pagdating ko sa airport sa Maynila, masaya pa akong iniisip na baka misunderstanding lang ang lahat. Habang hinihintay ko ang bagahe ko, tumunog ang cellphone ko. Galing sa asawa kong si Joel. Binuksan ko agad. Ngunit hindi iyon mensahe para sa akin. Nagkamali siya ng send. At doon gumuho ang mundo ko. Nakasaad sa mensahe. Relax ka lang. Uwi na si Marisa pero ilang araw lang iyon. Pagkatapos noon, tuluyan na nating makukuha ang bahay. Hindi niya alam na nakapangalan na sa akin lahat. Para kay Liza ang mensahe. Ang babae niyang karelasyon. Nanlabo ang paningin ko. Parang umikot ang buong airport. Napaupo ako sa malamig na sahig. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. 12 taon. 12 taon kong pinaghirapan ang lahat. Tapos ganito. Pagdating ko sa bahay, bumungad agad si Joel. Nagulat siya. Mahal. Hindi mo sinabi na uwi ka. Pilitan ang ngiti niya. Ngunit may kakaiba. May mga kahon. May mga dokumento. At may babaeng nakaupo sa sala. Si Liza. Nanigas silang pareho. Parang nakakita ng multo. Marisa D. Siya bise, sigaw ko. Tahimik sila. Walang makasagot. Nang makita ko ang katahimikan nila, alam ko na. Totoo lahat. 12 years, Joe. Umiiyak akong sumigaw. 12 taon akong naghirap sa ibang bansa para sa inyo. Pakinggan mo muna ako. Ano pa ang pakikinggan ko? Tumulo ang luha ko. Na may iba ka? Na ninanakaw mo ang bahay ko? Na ginagago ninyo ako habang nagpapakahirap akong mag-isa? Napatakip ng mukha si Liza. Habang si Joel ay tila nawala ng salita. Akala ko iyon na ang pinakamasakit. Hindi pa pala. Lumabas ang panganay kong anak. 20 taong gulang na siya. Inakala kong kakampi ko siya. Ngunit ang sinabi niya ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Ma! Alam ko po. Parang tumigil ang oras. Ano? Matagal ko nang alam. Napaatras ako. Alam mo, tumango siya habang umiiyak. Alam naming lahat. Pati kayo. Parang sumabog ang dibdib ko. Lahat kayo alam? Tahimik silang lahat. At sa katahimikang iyon, narinig ko ang pagkawasak ng puso ko. Kinabukasan, pumunta ako sa abogado. Buong akala ni Joel, wala akong laban. Akala niya siya ang matalino.
Akala niya siya ang nanalo. Ngunit may isang bagay siyang hindi alam. Sa loob ng maraming taon, may sikreto akong itinago. Hindi dahil may balak akong gamitin, kundi dahil gusto kong maging ligtas ang kinabukasan ng pamilya ko. Lahat ng perang ipinadala ko para sa bahay ay dumaan sa account na nakapangalan sa akin. Lahat ng resibo, lahat ng transfer records, lahat ng kontrata. Tinago ko. Maingat kong inipon. At higit sa lahat, hindi pala legal ang paglilipat niya ng titulo. May peke siyang dokumentong ginamit. Nang malaman iyon ng abogado, napailing ito. Ma'am, malaki ang problema ng asawa ninyo. Ano nang ibig sabihin? Posibleng makulong siya. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan iyon. Makalipas ang ilang buwan, humarap kami sa korte. Hindi na mayabang si Joel. Hindi na rin matapang si Liza. Habang binabasa ang mga ebidensya, kitang-kita ko ang takot sa kanilang mga mukha. Pagkatapos ng pagdinig, lumapit si Joel. Namumugto ang mga mata niya. Marisa, patawarin mo ako. Napangiti ako. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil tuluyan na akong natauhan. Pinatawad na kita. Nagulat siya. Tutu. Huminga siya ng malalim. Ngunit ang sumunod kong sinabi ang nagpayanig sa kanya. Pinatawad kita pero hindi na kita babalikan. Parang nawalan siya ng lakas. Please, T. Umiling ako. 12 taon akong umiyak para sa pamilyang akala ko mahal ako. Tapos ngayon, ako naman ang pipili sa sarili ko. Pagkaraan ng 1 taon, nakatayo ako sa balkonahe ng sarili kong bahay. Tahimik. Payapa. Malaya. Hindi ko nabawi ang mga nawalang taon. Hindi ko nabura ang sakit. Ngunit may isang bagay akong nakuha. Ang katotohanan. At minsan, kahit gaano kasakit ang katotohanan, mas mabuti iyon kaysa mabuhay sa isang kasinungalingan. Habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw, tumunog ang cellphone ko. Mensaheng galing sa anak ko. Ma, salamat po dahil hindi kayo sumuko. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat ng sakripisyo ninyo. Mahal na mahal po namin kayo. Napaluha ako. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng unos, may bumalik pa rin sa akin. Hindi ang asawa ko. Hindi ang perang nawala. Kundi ang respeto, pagmamahal at dignidad na minsang ninakaw sa akin. At iyon ang pinakamalaking tagumpay ng isang Vivi na minsang sinabihang. Wala ka nang babalikang pamilya. Dahil sa huli, napatunayan kong mali sila.